Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kaniyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kaniyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mahilig si Pablo na gumamit ng literary style ng contrast. Maliwanag ito sa pagbasa natin ngayon. Kino-contrast niya ang kayamanang espiritual na dala niya sa marupok niyang katawan. Ang kayamanang espiritual ay ang kanyang pananampalataya na nagdadala ng kaligtasan. Ito'y nakalagay sa sisidlang marupok. Parang treasure na nakalagay sa palayok. Maraming pagsubok ang dinadaanan niya. Ginigipit siya, pinag-uusig, tinutukso, pero hindi naman nababasag ang sisidlang palayok. Patuloy pa rin siya na nakatayo at nagpapahayag ng magandang balita. Sa kanyang katawan, naranasan niya ang kamatayan at paghihirap ni Jesus. Ngunit nasa kanya ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay na nagpapalakas at nagpapanatili sa kanya. Ang Diyos na bumuhay kay Jesus ay siya ring bumubuhay sa kanya. Ang lahat ng tinitiis niya ay para sa kanyang mga Kristiyano sa Korinto upang dumami din ang kaloob ng Diyos sa kanila at ganon dadami din ang pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Naranasan din natin ang kahinaan ni Pablo. Tayo ay napapagod sa paggawa ng kabutihan. Tayo ay nagsasawa rin sa pagtitiis. Minsan, madali rin tayong mapikon at magalit sa mga pagsubok na dumadating. Pero naranasan din natin ang iba yung lakas, the extra strength.
Akala natin na hindi na natin kaya, pero may lakas pa pala tayo. Akala natin mabibigo na tayo, pero may tumutulong upang tayo ay magtagumpay. Akala natin ubos na ang pisi ng ating pagtsatsaga, pero nadudugtungan pa rin ng ating pasyensya. Ito na ang ating karanasan ng lakas ng muling pagkabuhay. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Hindi mababasag ang marupok na palayok ng ating katawan at kakayahan kasi kumikilos din ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas, ng liwanag at ng tapang. Hindi niya hahayaan na ang treasure ng ating pananampalataya ay masayang at mawala. Patuloy po kaming umaasa sa iyo, Panginoon. Ang gawain ng kaligtasan ay higit sa lahat iyong gawain. Ito ay iyong misyon. Ginagamit mo lang kami na iyong instrumento at hindi ka nagpapabaya sa iyong instrumento. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.